Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, konti lang ang utaka, yan mga kababayan, no? Cayetano sumabog sa galit. Yan po ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito mga kababayan. Kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa pagnanakaw ng tao. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na nga po natin ito. Si Attorney Cristina Conte, yan mga kababayan, konti lang ang utak dahil po sa kanyang naging pahayag na ito. Sabi niya po dito, marami silang, yung pamilyang Duterte po ang tinutukoy niya. Sabi niya po, marami silang pera at maraming chismis na bilyon, trilyon ang tinatanggap nila. Ogag ka pala no? Ob ka palang attorney ka. Naniniwala ka sa chismis, wala naman palang ebidensya. Ha? Hoy kayong mga nasa ICC, naririnig niyo po ba itong sinasabi? Ha? Ng attorney na ito, nagre-represent ng mga biktima. Ha? Sinasabi niya pong chismis lang. Ha? Hearsay, chismis lang yung bilyon, trilyon na tinatanggap ng Duterte. So bakit pa kayo maghihiring-hiring dyan sa ICC kung mga chismis lang pala ang inyong pagbabasihan? Pwede na pala yun ngayon. Pwede na pala sa ICC magkaso kahit chismis lang mga kababayan. Sabi po dito sa balita, pamilya Duterte posible umanong makatanggap ng trilyon mula sa mga sindikato ayon kay Attorney Conte. Yan, konti lang ang alam nito. Malamang dahil konti rin ang utak. Ay binahagi ni ICC Assistant to Counsel Attorney Cristina Conte na hindi umano totoo na wala na ang impluwensya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Matatandaang humiling ang kampo ni Tatay Digong ng interim release mula sa ICC. Makapangyarihan pa rin talaga, di ba? Because alam niyo po kung anong kapangyarihan ni former President Duterte? Taong bayan, no? Dahil kahit anong gawin ninyong paninira sa kanya, no? Mahal pa rin po siya ng taong bayan. And that is, no? Yan po ay walang kapalit na kapangyarihan, no? Yan po ang kapangyarihan ni former President Duterte. Nasa bawat isang Pilipino na naniniwala sa kanya, sa kanyang layunin sa ating bansa. Di ba? Yan po ang kanyang, kung sinasabi mong kapangyarihan, impluwensya, yan po ang kanyang impluwensya. No? Na-impluwensyahan niya po ang taong bayan, no? Lalong-lalo na yung mga naniniwala sa kanya, naniniwala na magiging magandang kinabukasan ng ating bansa sa kamay ng Duterte. Yan po ang hindi ninyo mababago. At kahit anong gawin yung paninira, babalik at babalik pa rin po ang kanyang impluwensya sa taong bayan hanggat inaapi nyo siya. Lalo pong sumisiklab ang pagmamahal ng taong bayan kay former President Duterte. Kaya itong si Attorney Cristina Conte, konti lang ang utak. Hindi ka po pwede ng ganyang puro chismis lang. Paano mo mapapaniwala? Yung mga supporters, kahit hindi supporters ni former President Duterte, paano mo mapapaniwala kung ang sinasabi mong billions, trillions of pesos ay chismis lang pala? Di ba? Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto pa, isa rin, iyak din ito mga kababayan. Yung attorney Antonio Bucoy, siya po ang spokesperson ng impeachment, sa impeachment, no? House impeachment, teka lang, nandito yung niya spokesperson, yan. House impeachment spokesperson, newly appointed. Tagapagsalita rin ito ng ng House, no? House of Representatives, no? Meron na nga silang tagapagsalita na si Abante. Ito iba rin ito. Iba rin itong newly appointed, oh. Ibig sabihin, babayaran na naman po ito ng taong bayan.
para tirahin ang Duterte. Naku naman, oo. Hoy, kumusta ka na ba diyan, Tambaluslos? Ang dami mo nang ina-appoint, ah. Una, nag-appoint ka ng spokesperson ninyo ng House. Ngayon naman, ito, newly appointed House Impeachment Spokesperson Antonio Bocoy reminded Vice President Sara Duterte of her earlier calls for a full trial, saying she would now answer the articles of impeachment to prevent delay. Ano ka ba? Attorney ka ba or nagbubulag-bulagan ka? No? Kasi 'di ba, nabalitaan mo na ba na hindi na matutuloy yung trial kasi ibinalik na nga sa inyo. O ngayon gusto mo si Vice President Sara Duterte ang mag-move, ang gumawa ng action para i-trial siya. Ano ka? Swerte mo naman, no? Ibig mong sabihin pangunahan na ni Vice President Sara Duterte ang trial na 'yan. Ha? O din itong ano na ito attorney na ito ha? Hindi ibig sabihin na gusto ni Vice President Sara Duterte ng bloodbath, no? Ay ano na tayo sa konstitusyon, no? Lalabag na tayo sa konstitusyon, no? Kailangan natin na sundin na kung ano man ang naging desisyon ng Senate. Then saka natin simulan, no? Saka ninyo simulan ang bloodbath. Oh. Ano po ang inyong masasabi dito sa taong ito, sabi niya kasi dito, di ba sabi niya, I want a bloodbath, I want a trial. Dapat sagutin niya ang article of impeachment para walang delay. Utot. Ha? Anong para walang delay? Kung baga, gigisahin ni Vice President Sara Duterte ang sarili niya. Hindi pwede yun. Okay? Kayo, gumawa kayo ng paraan kung paano nyo maitatrial si Vice President Sara Duterte. Total, kayo naman po ang kayo, dyan naman sa House galing ang article of impeachment na yan. Ano po ang inyong masasabi dito mga kabayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan din po natin itong si Senator Alan Peter Cayetano. Sabi niya po dito ang problema. Ito po ang problema. Ang problema, ipinagbawal na natin ang Pogo pero lumaki na naman ang online industry na puro Pilipino ang tumataya. Totoo. Totoo po mga kababayan, no? Ipinagbawal ang Pogo, binan daw ang Pogo. Pinagbaban nila ang Pogo pero mas marami tuloy na mga Pilipino ang nasisira ang buhay dahil sa sugal na yan. Di ba? Kung ban, sabi ni President Bongbong Marcos nung SONA, total ban, ibig sabihin walang matitira. Pero pinalitan lang pala nila ng mga pangalan at eto, fully operated po sila dito sa Pilipinas. Kung napapansin nyo, no, marami po ang nagsisend ng mga messages patungkol po dito sa mga sugal-sugal na to. Halos isang araw, 3 hanggang 4 na beses ka makakatanggap ng mga mensahe mula po dito sa mga pogo-pogong ito. Ibig sabihin mga kabayan, malala na talaga ang pogo or mga online sugal dito sa Pilipinas. Okay? Alright, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? I-comment nyo na lang at ito pasadahan din po natin. Si Coco Pimentel, sabi niya po dito, panalangin ko na mag-succeed ang last 3 years ng Marcos administration kasi one vote lang po tayo. We will rise together or we will fall together. Alam mo ikaw, Coco Pimentel, you will fall alone kasi ikaw lang naman ang natalo. Or, di ba, outgoing ka na ngayon tapos natalo ka pa sa eleksyon, o edi ikaw lang po ang you will fall alone. Huwag mo nang isali ang taong bayan sa pagbagsak mo. Yung sinasabi mo namang 3 years na lang yung kay PBBM, no, sa kanyang administration, well, good luck sa kanila.
dahil sa nakikita ng taong bayan wala pa rin namang pagbabago. Ang nagbabago lang mga kababayan ay ang kanilang mga pangako, ang kanilang mga salita, pero ang gawa ganun pa rin po. Nako po. Walang kwenta. Eto pa mga kababayan, etong matindi. Demonstration ni PNP Chief Torre. Diyan po sa kanyang 5-minute, eto nga, 3 minutes lang mga kababayan. Hindi umabot ng 3 minutes ang kanilang response. Eto, panoorin po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Huwag kayong kukurap. 600 Quezon Mix. Declare, Regular. 3 minutes police response. Kindly send policemen. Aurora EDSA intersection along EDSA na island. Wala pa eh. Wala pang 3 minutes, nandun na yung police car, mga kaubayan, mga ogag pala kayo. Ang masasabi natin, mga ogag, di ba? Bakit ay nako. Maniniwala ba kayo dyan? Hindi nag 3 minutes, nandyan agad, no? Di nakaset up na yan. Siyempre, pakitang tao, pakitang gilas, nakaset up na po yan. Yung totoo, actual talaga, hindi yung ganito. Wala tayong mapapala dito mga kababayan kung hanggang dyan lang yan no? Kanina pa yata yung police car na yan dyan hindi lang nagpapakita sa camera. Nung tinawagan, sakalang umabante. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan sa mga pakana, sa mga ginagawa ni Torre? Comment nyo na lang. At eto, posible bang si General Torre ang may gawa nito? Ex-cop who threatened ICC Interpol over Duterte transfer arrested. Posible kayang si General Torre ang nagpa-arresto nito mga kababayan? Authorities have arrested former Quezon City police officer facing charges over social media post, including one of which in which he threatened the International Criminal Court or ICC and International Criminal Police Organization Interpol over the arrest of former President Rodrigo Duterte. Di ba ang nanguna po sa pag-aresto kay former President Duterte ay si PNP Chief General Nicolas Torre III. Ang tanong ngayon mga kababayan, may kinalaman ba si General Torre sa pagkaka-aresto dito sa matapang na pulis na ito? Well, anyway, yung po kasing naiisip natin, baka may kinalaman po si General Torre. Baka liwanagin niya na wala siyang kinalaman, edi much better. Pero kayo mga kababayan, ano po sa palagay ninyo? Ito bang pangyayaring ito ay hindi sinasadya at nagkataon lang, or ito po ay sinadya at hindi nagkataon at talagang pinaaresto po ang pulis nito mga kababayan. Okay? Ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang at ito, pasadahan na po natin ang video ito kung saan kapapasok lang, iyakan na. Trillanes na lumo sa matinding pasabog ni BP Sara. Ito mga kababayan, pakinggan po natin to. Ng unofficial Ronald Bato de la Rosa, solid supporters. Sabi nila, Trillanes, umaasa na walang takas sa perpetual disqualification si BP Sara. Ako, ano naman kaya ang basihan ni Mr. Trillanes na hindi na talaga makakatakbo sa anumang posisyon si BP Sara? Okay, basahin natin Naniniwala ang talunang kandidato sa pagka-alkalde na si Antonio Trillanes IV na hindi na makakatakas sa impeachment court si Vice President Sara Duterte kahit mag-resign pa ito. Ayon sa kanyang paliwanag, ay kahit na mag-resign si BP Sara, ay maari pa rin siyang mahatulan ng perpetual disqualification to hold public office.
kung sakali ay hindi na maaaring makatakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Okay, ito yung actual statement ni Mr. Trillanes. Basahin ko Dahil nag-convene na ang impeachment court at na-isyuhan na ng summons si Sara, ibig sabihin, kahit mag-resign siya bilang Vice President simula ngayon hanggang sa dulo ng trial, pwede pa rin siyang hatulan ng perpetual disqualification to hold public office. Yan. So, yun po ang pangandoy kung sa Bisaya. Yun ang gustong-gusto niya, gustong-gusto nila. May mga kasamahan siya may narinig akong pahayag niya, naghahanda na daw siya ngayon for 2028. At ang kandidato niyang susuportahan pagka-presidente ay si Senator Risa Hontiveros. Ang problema nga dito mga kabayan, no, salita ng salita itong si Trillanes, ang problema naman, may naniniwala pa ba dito sa kay Trillanes? Napakasinungaling po ng taong ito mga kababayan, syempre. Yung mga naniniwala na lang dito, yung parehas niya pong mga sinungaling din, mga karibin natin. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.